The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, finally, Friday. Eto na ang paboritong araw nating lahat. Ikaw din ba? Inaabangan na ng mga kapatid. Paborito ni Manong Ted. Yes. Ikaw ba, Pastor, hindi mo paborito ang Friday? Paborito ko kasi mamaya sa studio at makikita ko ang table ni Ted at studio nyo. Oo, nandito pala siya, live pala siya mamaya. Pero Pastor, medyo napuputol lang ha, yung internet connection mo. Nasaan ka ba ngayon? Nandito ako sa opisina ni Ate Nessa Escobar ng National Kidney Institute. Meron kami mamayang event for the kids sa pediatric. So, meron tayong konting programa at i-bless natin yung mga bata doon. Yeah. That's nice. Parang ano ka dyan, diskonektadong Pinoy. Yeah. Hindi konektado. Oo. Kasi paputol-putol. Yung internet niya. Sipin mo, lapit lang sige, yan. Anyway, eto na. Sige, subukan natin. Okay, Brad, inaabangan na namin ang pinakamagandang balita sa lahat. The Daily Brad. Yeah. Yes. O nga, Brad, pagpasensyahan nyo na, mahina connection dito, pero ang mahalaga yung connection kay Lord. Short story lang, ito rin yung isi-share ko mamaya sa mga bata dun sa Pedia Ward about this man, yung tatay, na inilapit kay Jesus yung anak at mamamatay yung anak niya, 12 taong gulang na babae. And then sabi niya kay Jesus, ipagdasal mo lang, I'm sure gagaling yung anak ko. Pero malayo yung biyahe, along the way, may mga delay kay Jesus. Dumating yung mensahero galing sa bahay ng lalaki, sabi kay Jairus, namatay na yung anak mo, huwag mo nang gambalain si Jesus. Alam niyo yun? Nagdasal na ba kayo na parang wala ring sagot or ang tagal ng sagot o huli na yung sagot? Nagdadasal sila na si Jesus umabot doon sa anak niya pero namatay na yung bata before pa dumating si Jesus. So, kung ikaw yung nasa posisyon ni Jairus, yung tatay, si Jesus ang nilapitan mo, siya ang solusyon sa anak mong may sakit pero patay na. At pag sinabing dead, it's final. May finality po. Pag death, nag-flatline na. Pero ito yung sagot ni Jesus, Marcos 5:36. Pero hindi pinansin ni Jesus ang sinabi nila. Sa halip sinabi niya kay Jairus, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Do not be afraid, just believe. Yung iba po nakikinig ngayon, maaaring yan ang mensahe sa inyo ng Diyos. Punong-puno ka ng takot, punong-puno ka ng pagdadalamhati, marami kang fears and anxiety, na-paralyze ka na ng fear, hindi ka na makamove on because sa takot, paano pag ganito, paano pag namatay, paano pag nalugi negosyo. Ang dami nating fears na maaaring mangyari. Kaya po ang sinasabi ni Jesus, huwag kang pangunahan ng takot, manampalataya ka lang. At yan din ang mensahe sa inyo ng Diyos ngayon. Kung kayo'y mananampalataya sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kakayanan, na ako'y naniniwala na maiiba ang ating pananaw at perspektibo sa buhay. Kaya po anuman yung patay sa inyo ngayon, maaring patay na pag-asa, patay na maaring physical, o maaring patay na negosyo, patay na relasyon sa asawa, patay na relasyon sa anak, at wala ng buhay. Naniniwala ako, sinasabi sa iyo ni Jesus, huwag kang matakot, manampalataya ka lang. At yan po ipagdadasal natin ngayon, na mag-rise up yung faith sa atin, na mangibabaw yung pananampalataya, imbis na takot. Ulitin ko po, Marcos 5:36, pero hindi pinansin ni Jesus ang sinabi nila. Sa halip sinabi niya kay Jairus, huwag ka matakot, manampalataya ka lang. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Napakahirap po pagka meron kami kaharap ng mga problema, mga sitwasyon na wala ng pag-asa, mga patay na negosyo, patay na relasyon. Lord, kami ngayon ay umaasa sa iyo. Tutulungan mo kami makabangon muli at manampalataya sa iyong kakayanan at pagmamahal. Lord, anumang boses ang nagdidikta sa amin, wala nang pag-asa yan, hindi ka na makakaahon, wala kang kwenta. Lord, patungan niyo po ng pagmamahal at pag-asa na galing sa iyo. Sa pagbabasa namin ng Biblia, pakikinig ng mga salita mo, papalakasin mo ang aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa napakagandang aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, we continue to pray sa inyo pong pag-alaga sa Kanya at paggabay sa Kanyang ginagawang pagmimisyon araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad, sa iyong
effort din dyan para sa mga bata sa NKTI na magbebenepisyo sa magandang balitang ihahatid mo sa kanila today. Kumusta mo rin kami dyan sa mga taga NKTI, no? Kay Dr. Emmanuel Lennon. I think MWF, meron din siya diyang clinic sa NKTI. Sige, Brad Ted, makakarating yan. At maraming tumutulong din sa atin dito na mga nag-volunteer para mabigyan kahit panandalian isang oras na kaligayahan yung mga bata at nagda-dialysis ngayon sa pediatric ward, mga 20 patients na mga bata. Amen, amen. Salamat po na marami at mabuhay ka, Brad Jeff. We'll catch you again on Monday. God bless your mission again ngayong araw na ito and sa weekend. Thank you, Brad. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Salamat din kay Ate Weng na tumutulong sa amin dito at Ate Nessa Escobar. God bless po. Thank you. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides,